Magandang araw po sa inyong lahat, ha? Ay nako po, taliwas sa inaasahan natin ang prosekusyon ng International Criminal Court sa kaso ni Tatay Digong ay pumalag doon sa mosyon ng mga abogado ni Tatay Digong para sa interim release. Ano ba itong interim release na ito? Well, ang interim release po yung panandali ang pagpapalaya sa akusado, pero hindi naman siya nagkakaroon ng tunay na kalayaan, no? Kumbaga parang house arrest. Siya ay hindi ma-detain sa isang detention facility, sa isang bahay, pero limitado pa rin ang kanyang movements at magkakaroon ng mga kondisyones. Now, ilan sa mga kondisyones na umayag o sinumite ng mga abogado ni Tatay Digong ay ang makakabisita lang sa kanya ay mga pamilya, no? At syempre, yung lugar, well, sinabi na ni BP Sara, isa sa lugar na pinag-isipan ay Australia, no? Hindi ko pa alam kung ano yung ibang lugar na pinag-isipan. Pero yung lugar kasi, kinakailangan miyembro ng ICC. At gaya ng nasabi ko nung naunang broadcast natin, iilan lang naman yung mga bansa sa mga karatig bansa natin ang miyembro ng ICC. Isa na dyan ang Australia, nandyan din ang New Zealand. Pero dito sa malapit sa atin na sa ating bansa talaga ay ang malapit lang ay South Korea, no? At hindi ko pa alam talaga kung saan siya mapupunta, no? Pero ang sinasabi ng marami dahil nagpunta ng Australia si BP Sara at inamin naman niya na isa sa mga bansa na posibleng magkaroon ng interim release si Tatay Digong in Australia, isa na yan sa kinoconsider. Pero hindi natin inaasahan ay yung pagpalag ng prosecution. Bakit? Kasi doon mismo sa motion ng abogado ni Tatay Digong, sinabi nila na nagkausap na sila ng prosecution at hindi raw tututol ang prosecution. Kaya naman, akala ng marami, in the bag na. Kasi pag hindi naman tumutulang prosecution, wala nang dahilan para hindi siya magkaroon ng interim release. Well, ngayong formal na pong naghain ng oposisyon ang prosecution, well, ayan po, paglalabanan pa rin ang issue ng interim release. Hindi pa po yan in the bag. Siyempre po, kung hindi naman nag-oppose at sumuporta pa ang prosecution, in the bag na yan. Ngayon po, talagang pag-aaralan pa ng hukuman. Ano ba yung mga bagay-bagay na titignan ng hukuman? Well, una-una, yung pagiging flight risk. Siya ba ay eskapo? Well, alam nyo naman po, kung siya naman ay i-release sa isang bansa na talagang miyembro ng ICC at magkakaroon ng kondisyones, asahan naman natin na yung bansang yon, Australia o kung saan man, ay ipapatupad ang mga kondisyon na yan. No? At kasama sa mga kondisyon na yan, ay pagbabantay sa kanya. No? Hindi po ibig sabihin na interim release ay completely malaya na. No? Talagang house arrest po yan, kumbaga. Hindi siya po pwedeng lumabas ng bahay niya unless for specified reasons, siguro medical reasons. No? At yung mga bisita niya ay dun nga sa hinain ng abogado ni Tatay Digong, ang bisita niya ay limitado lamang sa mga kapamilya. Pangalawa is meron bang possibility na siya ay gumawa pa ng krimen? Well, marami talaga dun sa nag-react doon sa petisyon o doon sa motion ng abogado ni Tatay Digong kasi nakasulat doon, will not commit crimes. No? Well, yan naman po yung requirement na sabihin. Hindi naman po yung pag-amin. No? Hindi talaga yung inaamin, pero siyempre, pag binasa mo, parang pag-aamin. Ang sinasabi lang dyan ay, pag ikaw ay naka-interim release, wala kang krimen na magagawa or posibleng gawin or gustong gawin. No? So, sinasabi lang na magiging law-abiding ka. Bagamat yung pagsulat talaga doon sa papel ng mga abogado ay parang nagbibigay ng impresyon na umamin na, no? Hindi naman po. Yan po isang requirement lang ng Rome Statute kaya kinakailangan ulitin at sabihin in fairness. No? Pangatlo, may posibilidad ba na siya ay mag-i-influence doon sa mga testigo, mananakot, o di naman kaya pakikialaman ng mga ebidensya, yung tampering of evidence. No? Siguro naman po, pag malayo na ang Tatay Digong at hindi naman nasa Pilipinas, lahat ng testigo ay either nasa Hague or nasa Pilipinas, wala naman pong influensya na si Tatay Digong. No? So, sa madaling salita, ano ba ang tingin ko? Well, ang tingin ko po, unang-una, hindi naman po siguro flight risk ng isang 80 anyos. At sa totoo lang po, kung gusto lang na tumakas ni Tatay Digong, matagal na niyang ginawa yan. Kasi alam niyo naman dito sa Europa, hindi gaya sa Pilipinas, na ang mga pulis ay lahat armado. Dito, hindi naman, no? Pero si Tatay Digong bilang isang abogado, talagang humaharap siya sa proseso, no? Hindi siya nag-shortcut. Siguro nga, to a fault, no? So sa tingin ko, talagang hindi siya flight risk. At saka, ano ba naman magagawa pa na 80 anyos on his own? Hindi nga kaya maglaba at magluto para sa sarili niya. Tatakas pa, no?
At syempre, yung mga pagbibisita, limitado lamang sa mga close members of the family. At inoobserbahan pa, binabantayan pa, pinakikinggan pa. So paano siya magpaplano ng pagtatakas niya? No? Wala namang pagkakataon, walang oportunidad na magplano ng kanyang pagkatakas. O, pangalawa, meron ba siyang krimen na gagawin? Naninindigan nga tayo na walang krimeng ginawa ang Tatay Digong. Alam niyo yung crimes against humanity, ang definition niya is either widespread or systematic attack against civilian populations knowing that it is being directed against civilian populations. Tagalogin natin. Malawakan or systematic na pag-atake sa mga civilian na nalalaman na ang tinatarget ay mga civilian dahil sila ay civilian. O kung titignan mo yung war on drugs, hindi naman po yung tinatarget ang kahit sino dahil sila ay civilian. Kung meron mang mga collateral damage dyan, yan ay dahil nga meron mga dahilan ang ating kapulisan para gumamit ang dahas. At kung wala ngang dahilan, napaparusahan naman ang hukuman natin. Of course, rinireklamo nila na konti lang daw ang napaparusahan. Bakit? Marami na bang naparusahan ng ICC? Aber, hindi nga, no? Kung ikukumpara mo yung numero ng lokal na hukuman, mas marami pa rin kaysa sa ICC na yan. Diba? So, sa tingin ko po, wala talagang krimen na nagawa ang Tatay Digong. At dahil wala man siyang krimen na nagawa, wala naman siyang krimen na po pwede pang gawin. Now, yung pagdating naman sa pagpananakot sa testigo at saka yung pagtatamper ng evidence, ano ba namang oportunidad ni Tatay Digong dyan? Malinaw na ang Marcos administration nang nag-surrender kay Tatay Digong, hindi pa nga hinihingi ng ICC, ibinigay na. Ibig sabihin, anong kakayahan ni Tatay Digong na manakot sa mga testigo samantalang talaga namang magkalaban na sa politika ang Marcos at Duterte? Mabuti sana kung kontrolado pa ng pulis ng Tatay Digong ang ating kapulisan at hukbong sa datahan. Hindi na nasa kamay na ng kalaban. At kayo naman, kung hindi nyo pa alam na magkalaban ng Duterte at Marcos, hello, anong planeta kayo galing? Malinaw na malinaw po yan na hindi mo magkakampi ang Marcos at Duterte. So kapag hindi mo kasi kontrolado yung gobyerno, wala kang magagawang pananakot, wala kang magagawa ng tampering of evidence. So sa tingin ko, dapat pa rin mabigyan ng interim release. Bagamat sa tingin ko, hindi yan ang gusto talaga ni Tatay Digong. Ang gusto ni Tatay Digong, umuwi na ng Pilipinas at husgahan ng lokal na hukuman kung meron talaga siyang pagkakasala na dapat siya managot. No? Hindi yung interim release na yan. Bagamat, iniisip ko naman, siguro, yung atmosphere na ikaw ay nakatira sa bahay, mas mabuti kaysa dun sa atmosphere na nakatira ka sa isang detention facility. Bagamat ito nga pong detention facility ni Tatay Digong ay tinatawag na Hilton of Prisons kasi wala pong rehas dyan. Wala pong hinahalikan na rehas yan. So yan po ay parang dormitoryo, no? At malaki yung espasyo, merong garden, pwede sila maglakad-lakad. Hindi lang sila makakalabas talaga ng detention facility at hindi po pwedeng magkaroon ng kahit sino na bisita. Na ganun din naman mangyayari kung siya ay merong interim release. Now, anong tingin ko ba? Well, alam nyo ang track record. Lahat po ng akusado ng war crimes at crimes against humanity dyan sa ICC, hindi po nabigyan ng interim release. Hindi po yan makatarungan. Bakit? Hindi pa naman nagkakasala, hindi pa napapatunayan na nagkasala akusado. Kita nyo to, 6 na buwan na bago magkaroon man lang ng confirmation of charges. Ulitin ko po yung confirmation of charges, doon pa lang magsisimula ang proseso na magbigay ng ebidensya para malaman ng hukuman kung merong probable cause. Meanwhile, nakakulong na si Tatay Digong na 6 na buwan. At itong Hulyo nga, 4 na buwan na siyang nakakulong. More than 100 days na. So hindi po talaga makatarungan yung sistema na pinapatupad ng ICC. Kulong ka muna bago pa mapatunayan kung merong probable cause para ikaw ay litisin. Afterwards, alam niyo po yung 6 months na yan, yung September na confirmation of charges. Diyan pa lang magsisimula ng pagsusumite ng ebidensya. Hindi pa po yan ang petsa kung saan magdedesisyon sila kung meron ngang sapat na ebidensya. Siguro po aabot pa ng 6 na buwan yan. So bago pa magkaroon ng desisyon kung meron ngang probable cause para mag-continue ang paglilitis, 1 taong ka nang nakakulong. Makatarungan ba yan? Hindi. Lalong-lalo na
Dahil sa mulat-mula ang sinasabi natin, wala nang jurisdiction ng ICC. At yan naman po'y malinaw doon sa dissenting opinion ng dalawang mahistrado sa Appellate Tribunal nang ito po ay dinulog sa hukuman kung papayagan bang magtuloy ang preliminary examination. Kasi nga, di ba, in-explain ko sa inyo, ng pagkakaiba ng ICC para maingganyo yung Amerikano na sumapi, ay lahat ng gawain ng prosecutor ay dapat maaproba nitong pre-trial chamber na nakikita natin ngayon. So, sa tingin ko, mas importante na madesisyonan ng hukuman yung issue kung meron nga bang jurisdiction ng tribunal o hindi. Kasi kapag nagdesisyon siya na walang jurisdiction, tapos na ang kaso, tuluyan ng malaya si Tatay Digong. Now, ang nakakaabala is, bakit biglang nagbago ang posisyon ng prosecution? Sinabi talaga ng abogado ni Tatay Digong na ang prosecution daw ay hindi na tumutol sa kanyang interim release. Nung nabasa ko yan sa kanyang pleading, ang naisip ko, baka kumbinsado yung prosecution na wala talagang jurisdiction. Kasi hindi naman siya yung prosecutor na nagsampa ng kaso o nag-request ng warrant of arrest labang kay Tatay Digong, yung pinalitan niya. At yung pinalitan niyang babaeng prosecutor na galing sa Africa, ang pagpupula doon sa babaeng yon ay puro African lang ang kanyang kinakasuhan. At dahilan nga kung bakit ang buong African Union ay kamuntik nang bumitiw at nagbabanta pa rin bumitiw dahil selective justice daw. Puro African lang ang dinilitis. So para mapatunayan na hindi lang African sa kanyang hinahabol, ayan, nagsampa ng kaso laban sa isang non-African, yun naman ang napili niya ay si Tatay Digong. Para lang patunayan na walang katuturan yung pula sa kanya ng kapwa niyang Afrikano na pinupuruhan lang niya yung kapwang Afrikano. So, mas mabuti talaga na aktuhan na ng hukuman yung issue ng jurisdiction. Kasi kapag no jurisdiction, hindi na talaga magtutuloy pati ang confirmation of charges. At ang jurisdiction naman, pwede yung ilabas at any stage of the proceedings. Now, sinasabihin ng prosecution na yung dalawang decision nga ng pre-trial chamber at saka ng appellate tribunal kung saan kinatigan yung pagpapatuloy ng preliminary investigation ay patunay na merong jurisdiction ng hukuman. Hindi po. Lininaw talaga ng hukuman, pareho ng pre-trial at saka ng appellate tribunal, na ang desisyon nila ay hindi desisyon tungkol sa jurisdiction. In brief, kaya tayo natalo doon, kaya nagpatuloy ang preliminary investigation, hindi kasi diniscuss ng Office of the Solicitor General kung bakit, anong epekto ng pagbibitiw natin sa Rome Statute. Na dahil hindi na nga tayo kasapi ng Rome Statute, dapat ang preliminary investigation ay masimulan 1 taon matapos ang ating pag-deposit ng instrument of withdrawal. Walang kahit anong diskusyon at ang tinutukan natin ay tinatawag na admissibility or yung complementarity principle na bukas at kayang litisin ng lokal na hukuman ng kasong ito. Ang sabi nung pre-trial chamber, kapag ang in-invoke mo ay yung complementarity na kayang litisin niya ng hukuman mo, inaamin mo na merong jurisdiction ang ICC, no? Kaya lang sinasabi mo na ang dapat gumalaw ay yung lokal na hukuman. Pagdating naman sa appellate tribunal, ang sabi ng appellate tribunal, hindi mo na po pwedeng i-argue itong issue ng jurisdiction for the first time on appeal. Dapat yan, diniscuss mo doon sa pre-trial chamber. So sa akin, bagamat ako'y nabahala dito sa pagbabago ng tono ng prosecution, hindi ko alam tuloy kung talagang tama yung sinabi ng abogado ni Tatay Digong na kinausap siya ng prosecution at hindi sila tututol, no? Or kung siya'y nanaginip lang, wishful thinking para mas madali yung kanyang trabaho. Hindi ko na alam kung anong dapat kong isipin. Pero ang realidad ngayon, hindi pa in the bag ang interim release ni Tatay Digong. Paglalabanan pa yan. At ang track record ng ICC, wala talagang binibigyan ng interim release. Para bagang talagang hindi makatarungan yan. Bakit? Kasi wala pa namang probable cause wala pang confirmation of charges, and yet ayaw nilang i-interim release. Ito nga po yung problema na hindi hinarap si Tatay Digong sa lokal na hukuman. Kasi kung hinarap siya sa lokal na hukuman, ireresolba ng RTC yung issue ng nalabag ba ang karapatang pantao niya, meron bang jurisdiction ng ICC para siya i-extradite sa The Hague, at pinaka-importante, pwede bang bigyan
ng provisional liberty si Tatay Digong habang dinidinig ng RTC. Pinagkaitan siya ng ganyang pagkakataon, so hindi natin alam kung yung panandaliang pagpapalaya ay dapat ibigay kay Tatay Digong na ang magdedesisyon ay lokal na hukuman. Hayan, ngayon opposed. So ngayong tinutulan ng prosecution, yung track record ng ICC na hindi nagbibigay ng interim release, ang aking conclusion, abay, medyo 50-50 tayo dito, no? Kung dati meron tayong 55 na baka naman mabigyan ng interim release kasi hindi nga tututulang prosecution, ngayon 50-50 uli. Dahil wala ng track record ng ICC sa pagbibigay ng interim release. Alam mo, ICC lang yung ganyan. Yung mga ibang tribunal na binuo ng UN system, gaya ng, at miyembro rin ako ng bar ng UN Tribunal for War Crimes in Rwanda at saka yung former Yugoslavia, lahat ng akusado doon halos binigyan ng interim release. Umuwi sila sa Yugoslavia, babalik lang sila pag meron ng paglilitis. Walang problema. Bakit? Kasi naman, ang bumuo kasi ng mga hukuman ninyon ay UN Security Council. Lahat ng desisyon ng Security Council enforceable against all members of the UN. So kapag hindi talaga sinurrender ng gobyerno kung nasaan yung akusado sa hukuman, pwede magkaroon ng sanctions ang UN Security Council laban sa bansang yon, no? At kaya naman napapatupad yung mga order ng mga tribunals na yon para paapirin. Pero pagdating sa ICC, palibasa walang mandato ang Security Council at ito'y voluntaryong hukuman, walang ganong kapangyarihan ng UN Security Council na mag-impose ng sanctions kapag hindi napasipot ng mga bansa yung mga akusado na dapat litisin, no? Kaya siguro hindi nagbibigay ng interim release ang ICC. Gayunpaman, hindi makatarungan yan. Dahil pinarusahan muna ang akusado bago pa man mapatunayan na mayroong probable cause para magtuloy ang paglilitis. Di ba? Napakapait ng kapalaran ni Tatay Digong at hindi talaga makatarungan. Labag na sa tingin ko sa karapatang pantao ng presumption of innocence itong ganitong proseso. Kulong muna bago magkaroon ng probable cause. Well, not all is lost, no? Kasi may issue pa nga on jurisdiction. Kaya lang, ang aking babala dyan, wala na pong ibang kasong lilitisin ng ICC kung hindi si Tatay Digong. Pag hindi sila nagtuloy ng kaso ni Tatay Digong, sayang ang mga sweldo ng magistrado, ng prosecutor at lahat ng staff ng ICC. Kung hindi ako nagkakamali, di ba sinabi ko na sa inyo, parang 141 million euros ang budget ng ICC na yan taon-taon. Malulustay lang po yung salaping yan dahil walang ginagawang ICC. So parang ang maging inclination ng mga magistrado at lahat ng tao dyan sa ICC, sige na, tuluyan na natin ng Digong. Nang sa ganun, ma-justify yung mga sweldo nila, no? At ang kanilang budget. Pero, meron pa nga po tayo isang remedyo, ha? Domestic remedy. Kung saan sinasabi natin na ang Netherlands merong katungkulan na itaguyod at protektahan ang karapatang pantao ng lahat na nasa kanyang teritoryo kasama na si Tatay Digong. Kaya nga kung mapapatunayan na siya ay kinidnap dahil hindi siya pinresenta sa hukumang Pilipino bago mapadala sa ICC, merong obligasyon ang Netherlands na itigil ang paglabag sa karapatang pantao ni Tatay Digong. Papaano? Sa pamamagitan ng pagpapalaya kay Tatay Digong na hindi naman imposible dahil siya po ngayon ay nasa teritoryo ng Netherlands, nasa kulungan na pag-aari ng Netherlands at kung hindi po ako nagkakamali, ang mga gwardya ay mga Dutch pa rin. At saka na natin sasabihin ko ano talaga yung prayer natin na dyan sa domestic legal remedy na yan, antayin na natin ang pagsampa ng kasong yan kasi tingin ko naman maisasampa na yan sa lalong mabilis na panahon, lalo na ngayon na malinaw na taliwas sa sinabi ng abogado ni Tatay Digong, talagang tinutulan ng prosekusyon itong motion para nga sa temporary na pagpapalaya kay Tatay Digong. Well, anyway, ang ating layunin naman po ay mapaliwanag sa inyo kung anong nangyayari kay Tatay Digong dito sa ICC dahil lahat ng Pilipino merong karapatan pong malaman kung anong kapalaran ni Tatay Digong. Bakit? Dahil kababayan po natin siya
ng kanyang karapatang kapantao ay nalabag. At pangalawa, dahil nga po siya ay kinidnap, linabag po ang soberenya ng Pilipinas. So lahat po ng Pilipino, tayo po ang private offended party dahil linabag nila ang soberenya ng Republika ng Pilipinas nang kinidnap nila si Tatay Digong. So sana po, alamin natin kung ang pangyayari dito sa The Hague dahil lahat ng Pilipino may pake sa kapalaran ni Tatay Digong.